climate and diverse of global climate change. Since it's not possible to go back in time to directly observe and measure climate, scientists use direct evidence to determine the diverse of factors that may be the responsible for climate change. So, sabi nga po dito, dahil hindi posibleng mabalikan na sa nakaraan upang maobserbahan sa kasalukuyan o sukatin ang klima. Gumamit ang mga scientifico or scientists para malaman ang ebidensya kung paano nagbabago-bago ang climate change o klima. At na ebidensya upang matukoy ang sanhi ng mga bagay-bagay o maging responsible sa kung paano pagbabago ng klima. So, narito po ang mga dahilan ng pagbabago ng klima or climate change. The first is the melanchobic cycle. Describe the effect of slight change in the Earth orbit on Earth climate. The length of the melanchobic cycle range between 19,000 and 100,000 years. In other words, one could expect to see some predictable change in the Earth climate associated with change in the Earth orbit at a minimum of every 19,000 years. So, ang melanchobic nga daw po ay naglarawan ng mga epekto ng bahagyang pagbabago sa pag-ikot ng Earth sa klima ng Earth. Ang haba ng siklo ay ang 19,000 years or 100,000 years. Sa madaling salita, maaaring asahan na makakita ng ilang predictable na pagbabago ng klima ng Earth na nauugnay sa pagbabago sa pag-ikot ng Earth sa minimum nga na 100,000 years. And the next is the solar intensity. The variation of the sun intensity in the second natural factor responsible for climate change. Solar intensity is the amount of solar power or energy the sun emits in a given amount of time. There is a direct relationship between the solar intensity and temperature. As a solar intensity decrease or decrease, the Earth temperatures corresponding increase or decrease. So, ang pagbabago sa intensity ng araw ay pangalawang natural na dahilan na responsible para sa pagbabago ng klima. Ang solar intensity ay ang dami ng solar power or sikat ng araw o enerhiya na ibinubuga ng araw sa isang particular na oras. May direktang relationship o relasyon sa pagitan ng solar intensity at temperatura. Habang tumataas o bumababa ang solar or ang power ng araw, mas tumataas at bumababa naman ang temperatura sa Earth. Tumataas o bumababa, depende nga to sa sikat ng araw or reflect ng araw sa ating mundo. This is the Age effect cooling. This led to age effect cooling, a global phenomenon that occurs when two dust, ash, or other response-dead particles block out sunlight and trigger lower global temperature. As a result, age effect cooling usually extended for 1 or more years in Europe and North America. Age effect cooling produced some of the lowest average winter temperature on recorded in 1783 and 1784. Antong daw ang age effect cooling sa isang pandaigdigang fenomeno na nangyayari kapag ang alikabok o abo o iba pang suspended na particles ay humaharang sa sikat ng araw na nagdudulot ng mas mababang pangdaigdigang temperatura. Bilang resulta nito ay nagkakaroon nga ng age effect cooling.
Ito ay karaniwang tumatagal ng isa o higit pang taon. Na talaga nga ito doon sa Europe and North America. Nagdulot ng ilan na pinakamababang average ng temperatura sa taong 1783 and 1784. So, 2 years nangyari yon na mas mataas o tumaas ang Hedge cooling effect. Nagkakaroon yun ng Hedge cooling effect pag ang sunlight ay hindi naaanuhan ng alikabok or anumang particles na hindi naaanuhan ng araw. And the next one is greenhouse gases. Greenhouse gases are probably the most significant drivers of the climate. When gases known as greenhouse gases trap the heat in the atmosphere as dew and glass panes of a greenhouse keep heat from escaping the greenhouse gases that affect the earth include carbon dioxide, methane, water vapor, nitrous oxygen, and ozone. So, ang greenhouse gases marahil ang pinakamahalagang nagtutulak ng klima. Kapag bumababa ang init na enerhiya mula sa araw sa Earth, ang mga gas na kilala bilang greenhouse gases ay nagkukulong ng init sa atmosphere, kagaya ng mga gas panes ng isang greenhouse na pumipigil sa init ng isang greenhouse na mas makataas ang greenhouse gases na nakakaapekto sa Earth. Kinabibilangan ng carbon dioxide and methane, water vapor, and nitrous oxide, and ozone. Yun daw po yung mga pumipigil sa sunlight na dumirect sa lupa at yun ang mas compress niya yung heat at kaya mas tumataas ang temperatura. Po ang greenhouse effect. Greenhouse effect, the warming of Earth due to carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. Evidence support the relationship between atmospheric concentration of carbon dioxide and temperature as a carbon dioxide and raise global temperature rise. So, sinasabi po dito na ang greenhouse effect ang pag-init ng Earth dahil sa carbon dioxide at iba pang greenhouse gases sa atmosphere. Ang ebidensya ay sumusuporta sa relasyon sa pagitan ng atmospheric concentration ng carbon dioxide at temperatura. Habang tumataas ang carbon dioxide, tumataas din ang global temperature. So, yun po yung greenhouse effect. Naman po tayo sa clathrates. Clathrates are frozen chunks of ice and methane from the bottom of the ocean. When water warms, these chunks of ice melt and methane is released. As the ocean water temperature increases, the rates of which clathrates melt in increasing, releasing even more methane. This leads to increased level of methane in the atmosphere, which further accelerated the rates of global warming. This is the example of positive feedback loop that is leading to the rapid rates increasing of global temperature. So, ang clathrates po ay ang mga nagyayelong tipak na yelo at methane na matatagpuan sa ilalim ng karagatan. Kapag umiinit ang tubig, ang mga tipak ng yelo, ito ay nalulusaw or natutunaw at nagkakaroon ng methane dahil yung inilalabas ng yelo ay tinatawag nating methane. Ang methane ay isa sa mga dahilan kung bakit mas umiinit sa mundo. Natutunaw ang yelo na nagkakaroon niya ng methane habang tumataas niya ang temperatura ng tubig sa karagatan. Ang bilis kung paano natutunaw ang clathrates or ang yelo ay tumataas na naglalabas ng maraming methane. Ito ay nagdudulot ng pagtaas
ng antas ng mga methane sa atmosphere na lalong nagpapabilis sa bilis ng global warming. Ito ay isang halimbawa ng positive feedback loop na humahantong sa mabilis na pagtaas ng global temperature.